Grabe pala si Risa, mga kababayan ko. Farmer pala to. Nagtatanim ng weakness. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noyce Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Uulan and then aaraw po, kaya mag-iingat po tayo kasi uso-usungin ng trangkaso ang sipon po, mga kababayan ko. Ay nako, ito si Risa Ontiveros, may ano to eh. May ambition to, mga babayan ko, sa 2028 eh. BP Sara versus Ontiveros. Okay, sige. Kung ma-acquit siya, pero ma-acquit naman talaga yun eh. Mga kababayan ko, ito si Risa Ontiveros. Naalala niyo ba yung February ba yun? May nag-testify against sa mga Duterte, kay dating Pangulong Duterte, kay BP Sara, at saka kay Kibuloy. Iba yung sinabi niya ron kasi may binabasa to. Ito yung balita. Ipapakita ko yung konting excerpt lang. Yung binawi ni Rene, akala ko Murillo eh. Maurilio ang apelido, alias Rene Maurilio, mga babayan. Ito yung balita Yan natin. Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa Magamang Rodrigo at Sara Duterte. Binayaran lang umano siya ng 1 milyong piso ni Senadora Risa Ontiveros. Tinawag naman itong kasinungalingan ng Senadora. Siyempre, di-deny mo yan. Sino ba aamin na magnanakaw ako? Di ba? Marami ka na naging kaso, Risa Ontiveros, yung pag-wiretapping mo dun sa telepono ni, tinignan mo yung telepono ni dating sekretary, sino ba yun? Yung sa DOJ, mga kababayan ko, yung unang termino ni Pangulong, yung unang taon ni Pangulong Duterte, mga kababayan ko. Tapos ito na naman, tanim, farmer ka nga, nagtatanim ka ng weakness eh. Ulitin natin Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa Magamang Rodrigo at Sara Duterte. Binayaran lang umano siya ng 1 milyong piso ni Senadora Risa Ontiveros. Tinawag naman itong kasinungalingan ng Senadora. Ang target talaga ni Ontiveros, mga babayan ko, to destroy Kibuloy. Si Kibuloy, dinamay lang yan. Pangulong Duterte, ayun, nagtagumpay sila. Asan na ba si Pangulong Duterte ngayon? Nasa The Hague na, nasa Netherlands. At ito pa, si BP Sara, yan ang number 1 target niya kasi ang potential, may potential na maging Pangulo si BP Sara nga, mga babayan ko. Kaya gagawin lahat ni Ontiveros o ng mga sa Kongreso, yung speaker doon, at isang babae dyan sa may Malacanang, nawasakin ang mga Duterte, mga babayan ko. Ito, lumabas na. Hindi ko lang alam kung scripted to or palabas lang to ni Senador Ontiveros. Baka, makagain siya ng sympathy. Di ba? Delikado rin tong mamang to, si Rene Maurilio, na baka kasuhan siya ni Ontiveros ng perjury. Wala pong walang double perjury na word Hindi ako abogado, pero ni-research ko lang sa mga, alam niyo na, si Mr. Google. Meron po double jeopardy. Pwede ba yon? I-complain na lang si Senador Ontiveros sa Ethics Committee na lang. O sino ba hawak ng Ethics Committee itong 20th Congress na to? Tingnan natin. Tuloy natin. Ito, si Sandra Aguinaldo. Pebrero noong nakaraang taon nang iharap ni Senadora Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si alias Rene. Si alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni alias Rene ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City. Yung paglabas daw, may mga bag na raw
di umano'y mga sandata, guns, di ba? Pero yung nirikant niya, yung bago lang na video na to, hindi raw, wala raw katotohanan yan. Actually, hindi ba nagsasabay itong mag-aman to eh? Si BP Sara at si dating Pangulong Duterte. Hindi naman nagsasabay yan eh. O, paano ko nalaman? Okay, na magtanong sa mga bodyguard nila. Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte. May binabasa. At former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. Okay. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito Opo. ay mga baril na Opo. iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. See? Ayan Pero na, ngayon, sa bago. isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lubutang ang Pagtanggol isang Valente lalaking pala. nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio. Michael at pala, binali sorry. ang kanyang mga aligasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senry Ontiveros na nakatakip yung muka. Nagipit lang Pero yan eh. ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senry upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Aniya, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Riza Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan. At saka, Senador Riza Ontiveros, total, tinira ka na ni Atty. Topacio, mga titos, mga titas, tinira siya eh. Sinacharis ka ni Atty. Topacio na idemanda mo siya ng cyber libel. Para magkaalaman na. Ito si Senador Ontiveros, walang utang na loob to eh. Yung tumakbo ka ng 2016, nakiusap ka sa mga Duterte sa Davao City, nakagain ka ng almost 300,000 votes noon, yung 2016. Walang utang na loob tong Ontiveros na to. Ewan ko ba rito? At nanalo pa yung 2019. 2019 ba? Kailan ba? 2022. Nanalo siya. Kaya ang termino niyan hanggang 2028 pa. Ang sinabi niya ukol sa mag-amang Duterte. Andun din yung ligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril Wala. na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pero, Sabi pa ni Maurilio, binayaran umano siya ng 1 milyong piso para sabihin pero perjury nga yan eh. Ibig sabihin mo, nagsinungaling ka yung pinagsasabi mo yung February last year, at saka ito, nag-recant ka, makakasuhan ka ni ambisyosang Ontiveros, bahala ng abogado mo. Pero tinan mo, talagang ang target nila, Operation Kibuloy, Operation former President Duterte, Operation, ang ops nila is to destroy the Duterte, especially si BP Sara. Yun lang naman, di ba? Ito, impeachment na to, di ba? Meron? Baka sakali ma-impeach nga or baka sakali matanggal siya sa public office. Kasi, ulitin ko, kung sakali man, wag naman sana na makonvict, maging guilty si BP Sara. Ultimong barangay captain, hindi siya pwede tumakbo. I-remove siya. mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yun. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene, tinawag ni Ontiveros na kasinungalingan. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing tungkol kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimony. Ay, may paper trail yan. Kung totoo man binayaran siya ng 250,000 o 1 milyon, ay may paper trail yan. Di ba? Maski walang receive yan, sigurado nag-withdraw yan sa bangko. I-imbestiga niya kung sino man ang mamumuni sa Ethics Committee ng Senado. Kasi pag Ethics Committee dinala yan, iba kasi mga senador, mga babayan ko, nagkakampihan. Pero iba naman siguro ito. Ibang 20th Congress na to. Wish ko lang po, sana
si Senador Marcoleta ang mag-iimbestiga na yan. Si Senador Marcoleta, yung pang-anim na nanalo senador. Tignan natin. Dapat malaman kung talagang ginawa ito ni Ontiveros o hindi. Baka sinisiraan lang daw siya. Di ba? O yun ang mga kababayan, kaya huwag kayong basta-bastang maniniwala. Ako, talagang di ko pinansin yun eh. Nasa isip ko, mukhang ano to mukhang may pahabs tong lalaking to. Totoo nga, mga kababayan ko. Binayaran siya, di umano, ng isang senador na tago natin sa pangalan, Senador Risa Ontiveros, na may ambisyon naging Pangulo sa 2028, mga babayan ko. Paki-like lang, paki-share, paki-subscribe ha. And shout out sa mga beauty queen kong mga kaibigan dyan. Mga taga Hong Kong, taga Macau, taga Estados Unidos, taga Middle East, buong mundo. Maraming salamat sa inyo. At saka maraming salamat dun sa nanood kagabi about dun sa yung kay Bibi Sara nga, yung tinawag na scammer, na totoo naman, scammer yung bongbong na yan. Taming yung sinasabi niya, iba ang ginagawa. Kaya budol, scammer nga si BBM. Ingat po kayo at maraming salamat sa inyo. Bye.